doon kay Pastor Kibuloy na nasa custodial center para may ilabas po kasi ang UCRTC na kailangan silang i-transfer doon sa kulungan sa Payatas at yung mga babae naman ay sa Kamkainan. Yes po ma'am, kahapon po nung ini-return po natin yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC 106 po dyan po sa QC ay naglabas po ng order si judge po directing the PNP Custodia Service Support Service na i-transfer at i-commit po yung si Pastor Kibuloy at si Crescente Canada diyan po sa Quezon City Jail, samantalang si Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes ay diyan naman din po sa Quezon City Jail, pero doon po sa female dormitory diyan po sa huha sa legal custody po nitong mga naaresto po natin, para i-inform po ang court na meron din pong inilabas na order po ang RTC Pasig directing the PNP to retain the custody po nito pong mga nasabing individual dahil yung kaso po nila sa Pasig po ay non-bailable po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong mga court orders po na ito. And this is primarily the reason kung bakit yung RTC concern po ay hindi na po ni-require yung presence po ni na Pastor Kibuloy at apat pa para mag-appear po doon sa pag-return po ng warrant of arrest. And the PNP CIDG already coordinated po sa DOJ, particularly doon po sa mga panel of prosecutors na nag-handle po ng kaso po na isinampalaban po sa mga nasabing individual po. Ma'am, na-resolve na po ba yung conflict sa schedule on Friday para sa kanilang arraignment sa QC at sa Pasig? Yun po yung aayusin po ng CIDG po dahil sabay po yung schedule po ng hearing, particularly yung arraignment po sa QC, RTC, and Pasig RTC, pareho pong umaga yan, magkapareho pa po ng oras. At meron din po atang nakatakdang appearance din po sina Pastor Kibuloy sa Senate po ata. So medyo nagsabay-sabay po yung schedule po. So probably later today po ay magkakapagbigay po kami ng update kung ano po yung magiging arrangement mo. Although yung sa QC-RTC po ay via video conferencing lang naman po yung arraignment, whereas yung sa Pasig po, this time around, ni-require po yung physical presence po ni na Pastor Kibuloy. But since pareho po ng oras, so yun po yung aayusin po ng CIDG para makakomply po tayo doon sa parehong order. And of course, doon po sa order din po ng, I'm not particularly sure po kung meron pong request po ang Senate. I'm not sure po kung yung Senate po, yung Congress po, ang magre-require po ng appearance, but I understand it's the Senate po ang magre-require po ng attendance po ni na Pastor Kibuloy. If that's the case, similar po doon sa case po ni Alice Guo, they have to request the court para po dalhin po ng PNP papunta po sa RTC, sa Senate po itong mga nasabing individual po. For the record lang po, nakapagpiyansa ba yung sa QCRTC? Meron po sila, maalala niyo po ma'am, nung lumabas po itong warrant of arrest po nung March, particularly yung kaso po sa Davao, prior to its transfer po sa RTC, nag-bail po yung iba pong mga kaakusado except po si Pastor Kibuloy. So, itong mga dalawang kaso po sa Davao, particularly yung violation po ng 7610, yung child abuse and other sexual abuse po, yun po nakapag-bail po sila po doon. So, sinong lumabas po yung warrant of arrest po sa Pasig, which is a non-bailable offense po because qualified trafficking po yun. So, yun na po, nag-start na po na, nagtago na po sila. So, non-bailable po yun. So, what will happen to Pastor Apollo Kibuloy? May movement ba today? We don't expect any movement today because nga po magfa-file po ng comment po ang PNP or probably to inform RTC 106 na there is an existing order and at least order from the RTC Pasig dahil non-bailable po yon. Again, we don't want to run the risk na pag inilipat po sila doon since bailable naman po at nakapag-bail na nga po sila before doon. So
yun po yung iniiwasan natin na ma-release po sila sa custody po. So I don't want to preempt po the action po ng CIDG. Kausap ko po kanina yung legal officer po ng CIDG, but they already coordinated with the panel of prosecutors of DOJ, and they will be filing the necessary pleading today to request the court for the PNP to retain custody. So far yan po, but we have to wait for the final documents po. Pero si Pastor, ma'am, dun sa child and sexual abuse, hindi siya nag-bail? I understand hindi po. Kasi ang nahawakan po namin na kopya, even yung mga mugshot before nung kasi required po yun, naka-mugshot po. Wala po kaming nakitang mugshot ni Pastor Kibuloy, particularly dun sa naunang dalawa. So but have to double check po yun. But as far as I know po, hindi po siya nakapag-bail po doon. Ma'am, kumusta naman sila sa loob ng custodial center? Kanina po mga bandang alas 7 po ay napayagan po tayo na bumisita po sa kanila, so we could give update po sa ating mga kasamahan sa media. At personal ko pong nakausap si Pastor Kibuloy at katatapos niya lang pong kumain po doon. At tinanong ko po siya kung kumusta po yung kondisyon niya, nakatulog ba siya, nakapagpahinga ba siya. At sabi naman niya, nag-a-adjust, siyempre bagong environment, but according to him, nakapagpahinga naman po siya. At medyo mainit lang daw, but meron naman pong electric fan doon. At yung iba pa pong mga kasamahan po niya ay nagpapahinga dahil hindi naman po ako makalapit. Medyo may distance din naman po yun kasi maliban po doon sa mismong selda po nila ay meron pa rin pong mga secondary and primary harang po yun. So medyo malayo naman po yung usapan namin. Kinumusta ko lang po siya. At yung sa iba po ay nagpapahinga pa po kasi medyo maaga pa po yun, mga past 6 po akong nagpunta doon. May nakausap din po akong isa doon sa mga kasamahan din po ni Pastor Kibuloy na babae at nagbabasa po siya ng libro at kinumusta ko rin po siya. Okay naman din po, medyo naninibago din at but okay naman po sila. Si Alice Guo, hindi ko na rin po inabala dahil hindi ko po siya napansin kung nakalabas po siya doon sa nakikita ko po, wala pong visual doon sa area kung saan po ako napayagan pong sumilip po. But overall, yung kay Alice Goo naman, kinumusta ko po siya kahapon. Personal ko din po siyang nakausap bago po siya tumulak po papuntang Senate. Nakakatulog naman po siya, nakapag-adjust na rin po siya. At yun nga, bago siya umalis po ng Senate, tinanong ko siya kung nakakain na po siya. Hindi daw po siya kumain at tubig lang po at okay naman daw po siya. Can you describe more po yung itsura ng kwarto? Magkakasama ba sila? Yung gadgets? Yes po ma'am, yung pinakita namin kahapon na ibang mga selda po, yung po yung kasalukuyang nandoon po sina Pastor Kibuloy at apat po, hiwa-hiwalay po yon. Nakahiwalay po yung selda po ng mga babae, nakahiwalay po yung selda ng mga lalaki, tigi-tigisa po sila doon sa mga selda at hindi po nakikita nila ang bawat isa. So even during the sunning time po nila na ilalabas po sila doon, bubuksan lang po yung selda nila at yung iikutan nila ay maigsi lang naman po, importante na hanginan po sila at naiinitan. Pero during sunning time, ma'am, hindi po sila nagkikita-kita po. Ma'am, hindi ba ito yung detention facility ng mga senators before? Iba ito? Iba. Ma'am, with this high value detainees, may additional security measures ba na ini-implement sa custodial facility sa ngayon? Well, definitely, there will be some adjustment with respect dun sa security deployment. But as to the specific, hindi natin masabi po yan for obvious reason po. Ma'am, may mga nakakulong din kasi ng mga Abu Sayyaf po dyan. Malayo ba sila doon sa mga... Malayo po. Yung pagkain nila, may mga request po ba sila? Well, kanina ang kinain po nilang almusal, pare-pareho po yung rasyon po nila at yun nga, yung sabi ko nga, baka yung iba nagpapahinga pa kasi nakita ko pa na nandun mismo nakaipit sa selda yung pagkain nila. So, ibig sabihin, hindi pa nagalaw. So, ang pagkain nila kaninang umaga ay isang nilagang itlog, corned beef at kanin at kape po. Yun po. May pinadala ba ka? Kasi di ba kay Alice Go, parang over the weekend, ay binigay na mga tubig? Yes po. I understand po nung dumating po sila coming from Davao po, nung na-inspect po sila, I was there personally, nakita ko po. So maliban po doon sa mga damit po nila na pinayagan pong pinadala, definitely no gadgets allowed po inside the cell po. In fact, yung mga
mga lawyers po nila so far, as of kagabi po, mga lawyers lang po ang dumalaw kay Pastor Kibuloy. Kay Alice Goo po, hanggang makabalik po siya ng mga around 3:55 kahapon galing sa Senate, wala na po daw dumalaw. But kay Pastor Kibuloy, kahapon po dumalaw po yung 3 lawyers niya. Kasama na po dyan si Attorney Torion, yung isa pa po, at yung gabi po ay si Attorney Sel Panelo po. Ang pala nasisigurado ng PNP na kung ano yung nangyari before kay Senator Lila de Lima, hindi mangyayari ngayon, considering na ng mga high-profile details itong mga... Yes, ma'am. Tinanong ko rin mismo yan kay General Tony Maralag. It was really unfortunate yung nangyari po kay Senator de Lima. Good thing na natapos po yun nang hindi po nasasaktan si Attorney de Lima. Kaya nga, because of that happened, we make sure na nagkaroon po ng adjustment. Dati po kasi, I was informed during the sunning time, yun po yung nangyari po doon parang naka-open yung ibang mga pinto po doon. Doon po parang umakyat yung nag-amok po doon at nakakating po siya kung asaan po yung pwesto po ni Attorney de Lima, although malayo. But this time around po, pag sunning time po nila, paglabas po nila ng kanilang mga selda, meron pong mga barricade po, hanggang doon na lamang po sila magbabalik-balik ng lakad po. So talagang very secure po. Maliban po doon sa mga nakadeploy po, ay meron po tayong mga nakadeploy na mga tinatawag natin sa mga watchtowers po. Ma'am, mas pa-file daw ng petition para ma-house arrest na lang sila. Si Pastor, ano po ang take ng PNP? Well, kakapatan naman po nilang mag-file po ng mga pleadings na, but on the part of the PNP, narinig ko mismo yung interview po ni Attorney Torion kahapon. Ang sinasabi nila is because of old age, merong health issues, at as gusto nilang ma-ensure yung security ni Pastor Kibuloy at iba pa, kaya gusto nila sa AFP. But ang sagot ng PNP dyan, kung ang security ang pag-uusapan ay napaka-secure ng Camp Crame. Although sabi ko nga, without taking into account po yung nangyari po kay Senator de Lima, na-address nga po yan, kaya nga nagkaroon po ng adjustment. Kung security at security, kaya pong i-secure ng PNP si Pastor Kibuloy at iba pa. Marami na po tayong hinaus dyan ng mga high-profile individuals at personalities at wala naman pong nangyari. Concerning naman po doon sa health issues, nung dumating po sila, siguro pwede ko na rin pong i-share. 3 nga sa kanila yung tumaas ang BP at nabigyan po sila ng gamot po doon at kasama yung mga nurse at pinagbigyan po sila, mga doctors, pinainom po hanggang sa bumaba po yung BP po nila nung 3 po na yon. So kung health concern ay napakalapit po ng PNP General Hospital. Anytime po ay po pwede pong silang i-address po doon at we could even put in place kung yung ambulance po na malapit po dahil kung sa tingin nila na talagang nakikita natin na kailangan pa. So yung mga ganitong issue, security and health concern, the PNP can address that po. Ma'am, yung paglalaba kay Alice Goo sa Senate, under the expense of PNP? Yes po. Clarification regarding dun sa mga moksha. Ano ba talaga yung policy? What's the policy? Yes po. May mga nagtanong nga po bakit po yung kay Alice Goo po ay for the record po, ang official na nilabas po ng PNP-PIO po kay Alice Goo po ay the same po ng nilabas po natin kay Pastor Kibuloy na naka-blur po at even po yung pagbabasa po ng sa kanya nung arrest warrant po niya at saka yung pagbabasa ng Miranda rights hanggang sa pinosasan po sila ay naka-blurred po yon, ipinakita po namin sa inyo yon. Yun yung po yung official na nilabas po ng PNP. So wala pong special treatment po dito. And even doon sa mga ordinaryong individual na inaresto po natin, alam niyo po yon, kung meron man pong nakakaalam po yung mga kasamahan po natin sa media na naglalabas po kami lahat po. Even yung mga huli po ng region, yung huli po ng mga national support units po natin, naka-blur po yon. So yun po yung polisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan. Bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime, they still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise po. Doon lamang po tumutungtong ang PNP kung bakit po binlur po yung kanilang mga muka at yun po ang personal na request po ni ng Pastor Kibuloy at yung kanilang abogado po. How do you explain ilang minuto lang ma'am nag-upload si SIL sa Facebook account niya na hindi naka-blur ng mga ma'am? Siguro po tanungin na lang po natin si Secretary po kung
saan po niya nakuha yung pictures po na yon. And the same And SILG is not bound by the rules of the PNP, I understand po. And this same rules, this same policy ay covered din yung ganung mga press con kasi kahapon parang may backlash na may mga katanungan na kung siya ba talaga yun, siguro ba talaga yun kasi balot na balot siya. The same policy sa human rights pa rin. Yes po, yung non-presentation po ng media, but again, we have to really balance between the rights pa ng isang individual at saka yung public interest. Nilabas po yung mga individual kahapon, but again, because of the request ng lawyers at saka ng individual na pumayag po sila na ipakita kasi we have to explain them, we have to show sa mga kababayan natin na talagang under custody kayo. But we really cannot force them na ipakita yung kanilang mukha. Nakaposas po sila but they requested na takpan po yun. At ganun din naman po yung ginawa natin sa iba na tinakpan yung kanilang mga posas, naglagay po sila ng face mask kung paano nila i-cover yung kanilang mukha. But we really have to balance, sabi nga natin na gusto natin ng mga kababayan. But I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yun. Kasi tayo po yung nagpunta po muna po doon sa custodial facility, in-explain sa kanila na ihaharap po sila doon sa press briefing at kinausap ko po sila personal at bago po sila pumasok po sa press con po ay kinausap din po sila ni SILG at sila po yon. Hindi naman po siguro magte-take ng risk si SILG at si PNP na ihirap ang mga individual kung hindi po sila doon. One curious question lang. May mga digging na ginawa doon sa KOJC compound. What happened to that? Kung may mga nasira or, ibabalik ba ng PNP kung paano nila yung dinatnan? Well, kung ano man po yung ginawa pong aksyon ng PNP po doon ay it is born out of the belief ng PNP na kung may binrake man pa doon, it was intentionally done because we have reasonable ground to believe na nandun po yung mga particular na mga tao po doon. So kung meron man po sila na isasampang kaso, kung may mga nasira po yon, karapatan po nila yon. But sa paniniwala po ng PNP, ginawa po ng PNP yon because aside po doon sa mga inside information na nare-receive po natin, yung mga instrument and devices na hawak po natin would give us an indication na nandun po yung mga taong hinahanap natin. And in fact, after 16 days, yun naman po ang nangyari. Nandun po sa loob mismo yung mga hinahanap. Contrary to their claim na sinasabi po nila na sa labas po sila. Sabi nga, logic will tell us na kung ako ay nakalabas na sa isang lugar na pinaghahanapan sa akin, bakit pa ako papasok doon? Pwede naman siyang sumuko sa labas na lang at doon na lang kami nag-usap-usap nung negotiating team na pinadala ng PNP. So, alam natin na nandun. In fact, doon mismo sila sinundo. At sa higpit natin at sa higpit nila na papasok po doon ang napakaraming sasakyan, ay talagang i-inspectin po ng PNP po yun. Can you tell us more? Kasi kahapon medyo hindi lang nagdugtungan ni General Torre. Pero sabi nga sa Bible School sila, then nasa Bible School tapos sa hangar. Gano'n ba yun kalayo, ma'am? Yung Bible School going to the hangar. And paano sila nakalabas? Paano sila nakapunta from the Bible School going to the hangar? May bunker ba? May underground na tunnel? May daan ba dun sa ilalim? Yung mismong compound mismo po, meron pong sariling hangar yon at diretso po yun sa airport. Ganun po ano ko ba i-describe po yun? Ganon yung design na ginawa. Meron siyang access sa airport, merong access papunta ng hangar po. Kaya nga po nung kinuha sila doon, yung 5 po, sinakay po sila sa van, dumiretso po sila, no, may daan talaga papunta po doon. Para malayo, yung kingdom po ay I understand mga 4 to 5 hectares po ata yung sinasako po noon. Even yung JMC po, yung Bible School po, magkakadikit po na building yon. Lahat po yon ay may access po papunta po doon sa hangar po. Nagkatotoo nga naman siguro na nasa loob ng compound. Pero yun po bang hinuhukay ng Pro 11? Na-establish po ba na ito yung ACQ College Ministry? May underground ba doon at may sanan doon at doon talaga yung tago o nasa mga kwarto sa siguro?
Na-explain ni General Torre nung Friday during the Senate hearing kung gaano kahirap yung pinagdadaanan natin bago tayo makapasok sa isang building, particularly yung JMC at saka yung Bible School. Katakot-takot na talagang paghaharang. Nakita niyo po doon, pinakita niya yung mga pulis natin kinakapkapan. Ngayon lang po tayo nakakita na nag-implement po tayo ng isang operation pero ang nangangapkap po yung mismong mga civilian po doon. Pero pinagbigyan natin. Kasi ayaw natin magkagulo eh. Diba? Sabi ko nga, kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun ang in-implement ng PNP doon. But naniniwala tayo na may particular po doon na building na nandun po sila. Ang nangyayari po kasi pag nag-i-inspect po tayo, pagka may ginagamit po tayong instrumento, in fact, gumamit po tayo ng mga aso. Pinakita po yon during the Senate hearing. Na nakita nyo po doon yung aso tumatahol, nagkakalkal yung aso doon. Ibig sabihin po, may tao po doon sa ilalim. Kasi itong mga aso po na ito ay ginamit na dati para maghanap po tayo ng mga natabunan po na buhay na tao sa ilalim. So these are the indicators na sinasabi natin at naniniwala tayo. These are the reasonable ground na ginagamit natin kung bakit naniniwala tayo na nandun sila. So, ang nangyayari sir, limited, mas marami po silang tao doon. Marami pong nagbibideo doon sa mga nag-i-inspect sa atin, naghahanap doon, mga hindi armado ito, limited. Pagpasok sa isang pinto, pagbukas, hindi na po tayo makakapag-inspect. Di man lang natin makatok yung wall para tignan lang kung hollow ba yon. Hindi natin maangat yung mga portraits para tignan, baka may mga secret na mga passage po doon because they will not allow us. So ito yung sinasabi natin na, but despite of that, pinagbigyan natin, pero naniniwala tayo na nandun sila. Na nandun sila kasi nakikita doon, pumipitik sir doon sa tablet eh. Kapag nandito tayo, dito ang concentration natin, nakikita mo gumagalaw, tumatakbo, lumalakad. So alam nila, may nagsasabi na nandyan na sila. Kaya talagang lumilipat lang po talaga. Yun ang indication. Yun yung at least, yan yung the way na General Torre relayed to me yung nangyayari po during the past few days prior to the arrest po nitong mga nasabing individual. Ba't hindi nilabas yun? Tulad, tapos naman ang lahat. Well, I have to ask po sina General Torre kung i-allow po tayong ilabas po 'yon. Drugs to. Drugs ako. Yung sa obstruction of justice, so far ba initially may mga na-identify na tayo apart dun sa yung alam na natin yung galing visible? Well, without preempting po yung pinaprepare po ng mga dokumento po ng PNP for obstruction of, obviously dapat pong may makasuhan ng obstruction of justice. Obviously, meron pong nag-harbor ng mga fugitive. Obviously, meron pong nakakaalam na nandun po sila sa loob. Obviously, meron pong nagsinungaling na hindi po nila alam kung asaan po si Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, without naming names, antayin po natin yung formal na kaso na isasampa po for those willingly and wittingly na itinago po in spite of the fact na alam po nila na may mga existing warrants po itong mga 5 individual po na ito. Well, pinaprepare po natin yung mga papeles po diyan at siguro ang pinaka-safe sabihin po diyan, tama po kayo, yung mga visible, yung mga officers po ng mga KOJC ay makakasama po doon. Well, lawyers, tignan po natin kung makakasama po sila. Kasi kung meron po tayong lawyers na sasampahan po, ay baka hindi lamang po about sa obstruction. Baka this may lead to their disbarment also. Ma'am, ilan po ang tatanggap ng reward? Pinag-aaralan po yan, ma'am. Pinag-usapan na po yan kahapon ni SILG, ni Chief PNP at ni General Torre kasi yung ating mga informante, which we really cannot reveal kung sino po sila at ilan po sila because manganganib po yung kanilang buhay. So pag-uusapan pa po yan kung sino-sino po yung entitled po sa reward. But definitely, ito pong reward na 10 million para kay Pastor Kibuloy at tig 1 million para po dun sa 4 ay ibibigay po yan sa mga informante. Pero hindi na po pwedeng ilabas po yan for obvious reason na yung security po nila are at stake po. Pero miyembro po sila ng TOJC? I cannot confirm that po, sir. Sorry po, sir. Last on my part, naniniwala ba ang PNP na yung mga claims ng kampo ni Pastor ay sinasabi na nag-surrender si Pastor instead of na-aresto siya intends na ma-diminish yung naging effort ng PNP? Naniniwala po ba ang PNP doon?
Sila lang naman po ang nagki-claim na sumuko po sila. But sa mata po ng PNP, sabi ko nga, with due respect, very amusing nga yun na nasa labas ka na, sis tumakas ka na lang sana, ba't ka pa babalik sa loob para lang for purposes ng susuko. At di ba, it should have been yung ano nila parang yun na yung pinaka-proof nila na talagang nasa labas sila kung dun sana sila sumuko sa labas. Para patunayan all along na wala talaga sila doon sa loob. The fact na nandun sila sa loob, dun sila sinundo ng high-ranking PNP official at representative ng ISAP would only prove na nandun po sila sa loob. So, I don't know kung ano yung claim nila na nasa labas sila at yung sinasabi nila na sumuko sila. Hindi lang naipakita kanina yung exchange of text messages, but I have it, but I'm not at liberty to reveal. As early as 7 a.m. ng Saturday, ay in-inform na ni General Torre na binibigyan sila ng ultimatum na lumabas dyan, otherwise ay papasukin na yon. However, may nag-inform kasi kay General Torre na mayroong bar examination ng nakaschedule ng so they have to delay. So in-inform ni General Torre na mga around 10:30 si Attorney Torion na i-extend nila yung deadline ng 1 p.m. ng Sunday. So na-extend yon, but umaga pa lang ng Sunday ay nag-preposition na yung mga tropa natin. Kung nakita, shinare namin yan yung drone shot na nandun yung mga pulis natin, mga armado yon. Kasi no less than Senator Bato ang nagsabi, dapat pagpapasok kayo dyan, dapat armado yan. Dapat paano pala kung may mga baril yun, bakit ko ako yung commander, hindi ako papayag na kapkapan yung mga pulis ko. So taking his cue from the Senator Bato himself, yun ang ginawa ni General Torre the following day. Nagdala siya ng mga SAF doon, nagdala siya ng mga SWAT doon, armado yon, at bibigyan sila ng ultimatum na papasukin yung particular building na yon. And if I may add, meron tayo kasing breakthrough nung Friday. May isang individual na nagbigay sa atin ng information kung asaan talaga sila eksakto. So talagang for all intents and purposes, papasukin po talaga yon ng tropa po ni General Torre po. So nung nagkakaroon na delay, lumagpas ang 1 p.m., hindi pa rin, wala pa rin sinasabi na susurrender na sila. Nag-move forward yung tropa natin doon. Talagang ready na sila pasukin yon. May tumawag lang kay General Torre, nagsinabi, Nick, bigyan natin hanggang 3 p.m. So na-extend uli yon. Hindi tumuloy yung pagpasok doon sa building. Mga around 5:30, mag-move uli yung tropa ni na General Torre doon. At yung iba nga doon na alam ng mga tao doon, yung iba umalis na doon because sabi nga ni General, he's really determined na pasukin po yung particular building na yun because of that information na hawak natin. At wala pa yung sinasabing eroplano. Sinasabi nila nag-aantay lang sila ng eroplano pero walang galaw. So General Torre talagang determinado siya na pasukin. 5:30 lumapag yung eroplano. Hindi pa rin umalis yung mga tropa doon. Nung dumating na yung mga sasakyan na susundo kina Kibuloy and others na pumasok doon sa KOJC at nakita na mismo ng ranking officer natin sina Kibuloy at iba pa at sinakay sa sasakyan at finally on board na sila ng sasakyan, that's the only time na talagang umatras yung tropa ng PNP doon at sabihin na finally nasa custody na natin sina Pastor Kibuloy at iba pa. So yun yung naging sequence po doon nung So kontra kay sinasabi nila na sumuko sila, sukol na sila There's no way out for them. They knew and they felt na it's just a matter of time na papapasa kamay sila ng PNP because of the forces na dineploy natin nung Sunday po. Paano pumasok sa picture yung isa? Yung unang, nung nagbigay po ng ultimatum si General Torre at nagkapag-usap sila, ang kausap niya si Attorney Torion So, nagbigay ng deadline, but nung Sunday ng morning, ang nagkaroon ng extension, ang sinabi nila, they don't want to talk to General Torre for obvious reason. Na-antagonize na sila marami ng insult, nagkapalitan na ng salita. So, ayaw nilang makipag-negotiate kay General Torre. At pinayagan natin yun. Sabi ko, on the part of the PNP, regardless kahit sino yung kausap Sabi ko nga, kung maalala nyo sir, the PNP
doesn't want to prolong a minute longer yung stay natin dito eh. Kasi alam namin yung purpose dito. Ngayon, yung sinasabi nila na we want to negotiate. And by the way, this is not the first time na nagpadala sila ng surrender feelers. Even before. Pag napapansin na nila at nakakamdaman na nila na halos nandun na tayo at makikita, may mga surrender feelers at yan ay personally sinabi sa akin ni General Torre. Sinasabi ko lang sa inyo. So, nung sinabi nilang we don't want General Torre to be on the negotiating table, so nagpadala ng high-ranking officer ang PNP. May kilala lang silang taga-ISAF. Doon lang pumasok ang ISAF. Nung tinawagan nila, may kakilala sila sa ISAF, yung ISAF po na yon tumawag sa isang ranking officer po ng PNP at sinabi, Nick, atras ka muna. Ay standby ka muna, magkakaroon ng negotiation. So yun lang po yung naging participant. Parang isang individual, nagsabi na merong ultimatum, suko, tinawagan mo lang ako, kakilala kita, at pinag-meet lang po tayo. Ganon lang po yung nangyari doon. KOJ po, KOJC po. Opo, yun lang po yung participation po dahil may kakilala po sila sa ISAF. But all the negotiation, yung ranking officer po natin ang nakipag-negotiate po doon. PNP po. Sino ang sumundo para makalabas? Mga taga-ISAF? PNP po. So may nakakita talaga na lumabas sila sa victim? Yung high-ranking officer po na sinasabi ko po. Na nakipag-usap po mismo sa kanila. Ang nandun po sa negotiation, I may be revealing too much. Ang nandun po sa negotiation po, yung ranking officer po, si Attorney Torion, yung representative po ng ISAF, yung Board of Advisors po ng KOJC. Nung matapos po yung negotiation, nung padilim na po doon, nakita na mismo ng ranking officer na lumabas po, si Pastor Kibuloy and others po. Si 130 yung nagda rin siya isa. Yun po kasi yung request po nila na, again, for security reason na para, you just can imagine kung commercial po yung ginamit natin po doon. So, it's a security nightmare po kung commercial po yung gagamitin. So, for security reason also, so, yung AFP po provided the airplane po, particularly the C-130 po. So, from Tog po, umalis po yan sa Davao at lumapag po yan sa Villamor at doon po natin sila sinundo. I was there, personally, ako yung sumundo po. So nakita ko sila, medyo madami-dami po yung contingent nila. Maliban po doon sa 5, ay nandun po yung ibang mga officers po nila. Of course, the lawyer is there also. Wala naman naging agreement po sa NECO. Like, kunwari, custody, PNP custodian, pwedeng ilipat sa ISAF. I think, sir, they are not in the position to even negotiate for that. Ang naging request lang is for General Torre not to join the negotiation. Again, for obvious reason. But alam ni General Torre yung development. Ma'am, nasa my part, if today walang magiging movement, what will happen on Friday? Mag-aantay po tayo. We will provide you the updates po kung ano yung magiging decision po ng particularly ng RTC 106 ng Quezon City, because we have to inform them that na meron pong existing pa na kaso sa Pasig which is a non-bailable offense po. So kausap ko mismo ma'am yung legal officer po ng CIDG. Kung magkakaroon po within the day po, mag-update po ako sa inyo mamaya po. Pwede rin nga mag-request yung PNB at saka yung DOJ na video conference na rin yung sa Pasig. Possibly po. Kasi yung RTC 106 po, ganun po yung mangyayaring na arraignment po sa Friday via video conferencing lang po. Baka the RTC may reconsider po. May reconsider na hindi na po sila i-transport via video conferencing na lang po. Ano bang danger na din? Well, definitely security. That is if I may share po yung reason kung bakit hindi po ito na lang po. Ito po yung reason kung bakit hindi po nilabas po si Pastor Kibuloy po. Nagpasabi po yung clerk of court po ng RTC
159 ng Pasig po through the clerk of court na as per instruction po ng judge po, since the babasahin ko lang po verbatim po. Since the offense is non-bailable, there's no need to bring the accused personally to appear before this court. Documents for the report of arrest and manifestation on where the accused is presently detained to send the commitment order and subpoena is enough. So yun po yung naging desisyon po. Even po doon sa RTC 106, bago po in-return, nag-coordinate na po ang CIDG ahead of time kung i-require po nila. So ang sabi ng RTC, hindi na. So sabi ko nga, we always submit to the discretion and wisdom ng korte. Hindi ito desisyon ng PNP. We always have to seek guidance and order ng PS ng korte po. So hindi gagalaw po yan. Any movement for that matter, whether it's Alice Goo, whether it's Alice Cobuloy, or any other ordinary persons under PNP custody, hindi yan po pwedeng i-transfer, hindi po pwede yan i-convey, hindi po pwede yan na i-release without the proper court order po. Yung citing that reason by the court, pwede rin pala yung gamitin para hindi na rin i-move sila for the arraignment sa Pasig. Kasi physical presence ang initially yung required. Pero Tingnan po natin sir, because ang arraignment po kasi sir ay it's a different thing. Doon po sa return po ng warrant. Again, we have to submit po sa wisdom and discretion po ng korte po. Kung papayag po sila, all the more better. But on the part of the PNP, we will submit to this wisdom of the court po. Tapos, kala ko tapos na tayo. Yes po, ma'am. Ma'am, ano ba yung masasabi niyo sa pagkomento ni President Marcos po sa operation ng PNP? Well, unang-una ay natutuwa po tayo sa tiwalang ibinigay po sa atin ng ating presidente. Narinig po natin yon na this operation is a police work at its best. So that alone, mahay-mokal po yung mga kapulisan natin for 16 days. Na-deploy po sila doon, naulanan, naarawan, pinalo, may mga nasugatan, malayo sa pamilya. Pero kung maririnig mo to, ito pong mga salita na yan, galing po mismo sa ating presidente, ay nakakawala po ng pagod, nakakahay-mokal po sa mga kapulisan po natin. At nagpapasalamat po tayo sa pangalan po ng ating Chief PNP, si General Romel Francisco Marbil. Nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo. At siyempre, marami po tayong kababayan na nagko-congratulate sa atin. That alone, hindi po mababayaran po yun ng lahat po ng pagod, particularly ng mga pulis po nating na-deploy mismo doon, more than 2,000 of them. So, hats off to them at bilang miyembro ng PNP ay talagang high moral din po tayo at masaya dito sa mga positive comments na na-receive po natin. Kumusta po yung mga pulis natin doon? Nakabalik na ba sila sa mga office nila, ma'am? Nung makasakay po sa C-130 at nakita po natin na lumipad na po yung C-130, nalulan po ito sina Pastor Kibuloy, ay napakasarap po ng atmosphere doon. Pinatanong ko, kumusta yung mga tropang nandoon? May mga mga naghihiyaw, nagpapasalamat, sabi nila finally makakauwi na rin, pero sulit daw yung pagod. Yun yung common response ng mga tao natin doon na finally makakauwi na siya. Especially for those PNP personnel na hindi taga Davao. Remember, may galing ng Region 12, may galing ng Region 10. So, finally makakauwi na lang. But overall, ang sabi nila is mission accomplished. Yun ang importante doon. Na-accomplish natin yung mission natin, nadala natin, nasa custody na natin si Pastor Kibuloy at iba pa. At ito ay nagpapatunay na no one is above the law. Ma'am, may accomplishment ang PDEC ko kagabi sa Cavite. Yes po ma'am, kagabi po ay meron pong nahuli na 2 individual doon po sa Imus, Cavite at meron pong nakumpiska po na 110 kilos ng shabu po at kung maaalala nyo po ma'am, noong August 29 ay meron din pong operation po ang PNP sa DEG po sa Marilao, Bulacan. Bakit ko po minention yung operation po nila noong August 29 dahil pareho po ang packaging. Yun po yung parang vacuum sealed na aluminum na foil na meron po siyang tatak na isda. So pinapalabas po na ito ay mga feeds para po sa koi fish po. So nakadugtong po ito
Now we have again intelligence report na iisa lamang po ang pinanggaligan po ng droga na ito. After po makuha po yung 110 kilos po na yon, another operation was conducted by PDEG. Yes, last night din po, that led to the arrest and seizure din po ng additional 4 kilos of shabu po. So ito na po yung sinasabi natin na we are focusing ito po sa mga high value individuals, yung mga big volume of illegal drugs, at yun ang gusto nating mahit, yung mga malalaking bulto ng illegal na droga, para po tuluyan na mabawasan, hindi man totally masiro talaga natin yung pagkalat po ng illegal na droga, lalong-lalo na doon sa mga areas na mataas pa po yung influence ng drugs. May request mo. For soundbite purposes lang, bakit lang ulit nabalot sina Pastor kahapon sa paglabas na po? Ano lang po itong reason? That was their request, personal request and request po ng kanilang lawyer. Again, sabi ko nga, we have to balance between the rights of an individual at yung interest din ng publiko. Gusto rin nating maipakita na ito, physical, pinakita natin sa kanila, pero kailangan nating respetohin yung kanilang request na takpan yung kanilang mukha. At pinagbigyan naman natin. Importante, physically, napakita po sila doon. At ako na po ang nagsasabi po sa inyo, si Pastor Kibuloy po yon, si Enteng Canada po yon, si Ingrid Canada, si Jacqueline Roy po yon, at saka si Sylvia Semanes po yon. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat. Ma'am, cut na tayo. Yes. Hotline.